Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you, second half ng April 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Ay, maraming salamat pala kay Julian. Sandali lang. Kay Julian Gonzal, sa iyong thanks donation. Alam mo pala, hindi ko, sorry ha, ngayon ko lang kita nabanggit, no? Kay Julian Gonzal, maraming salamat sa iyo, sa iyong thanks donation. O, tama nga ako, di ba? Julian Gonzal, 2450. Sa iyong thanks donation, maraming salamat sa iyo. Yan. At sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Leo. Kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha. Ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning. Hindi yun negative, warning yun para magkaroon din kayo ng idea. Awareness, action, change of decision, pwedeng maiwasan, at iba pa. Pero kung gusto mo talaga na positive lang gusto mo marinig, pasensya na ha. Hindi ako yun eh. Sabi ganun, no? Pero i-analyze nyo yung ating reading kasi ito is makakatulong sa inyo para mabago at hindi mangyari. Para magkaroon ng positive outcome. Kasi nakakarinig kayo ng ano, di ba? Positive, hindi nyo alam kung ano yung outcome nyo. Pero it's your choices. Leo. Okay, discord among friends and family. Maaaring na doon sa point na magkakaroon or iba sa inyo is more on separation, kanya-kanya, iiwas, lalayo, or mga tao na committed sa'yo is ikaw ang lalayo or sila, mga ganyan. Magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan or mga distansya situation, pwedeng nahandon sa point na iyon. Pwede sa mga kamag-anak, karelasyon, pwedeng sa related yun, kung sino yung mga commitment nyo kasi we have the ring. Yan. Pwede mga close relationship, karelasyon, kapatid, anak, magulang, kung sino man niya, kaibigan. Kasi why? Kasi meron din tayong friend. No? Yun. Kakaroon ng mga problem situation at maaaring may mga announcement situation. Pwedeng makaka-receive ka ng announcement or ikaw yung mag-a-announce with someone. Pwedeng ganon. May mga announcement situation kasi ako nakikita sa iyo. Yan. I think good naman to, no? Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo kasi meron kang mice, meron ka bang hamster or meron kayong mga daga sa bahay, no? Pwedeng announcement connected to your family or ikaw yung mag-a-announce or sila sa kanila ka makaka-receive or sa mga connected sa iyo, no? Commitment and mga relationship sa iba. Yan. Kasi andito sila. May tao na matigas ang ulo, agresibo, yan. Pwede ikaw ito or someone who's connected sa iyo, family or friend, basta connected to sa iyo kasi andito rin si being. And magkakaroon ng mga pangakong hindi matutuloy, mga pangakong hindi pwedeng hindi magkakatotoo, no? Yan. Magkakaroon ng mga pagpapasalamat or papuri, no? Siguro pwedeng may pupuriin ka o may papasalamatan ka or someone may pupuriin ka or papasalamatan ka. Sa iba sa inyo, ganon. Sa iba sa inyo, magkakaroon mga commitment related to a problem. Ibig sabihin, may tao na kukonect sa'yo or ikaw ito sa kanya para magkaroon ng mga discussion related to a problem. Pwedeng sa family, pwedeng sa friends, sa karelasyon, mga ganyan. Yun ang iba sa inyo. Vice versa, Oy angels, spiritual guidance, protect from harm. Pwede iba sa inyo is you are protected this time
Sa nakita ko dito, andito rin yung enlightenment kasi andito si candle. This is type na maaaring magkakaroon ka ng enlightenment this time. Pwedeng nandun na yung point of giving you a sign. Pwede sa mga repeating numbers, baka nakakita ka ng mga repeating numbers, o kaya is sa mga songs, sa mga tao na ipapadala sa inyo, baka nakakarinig ka ng mga sign sa kanila. Palagi kang titingin sa mga sign na halimbawa, may pinadala sa universe, ganyan, yung angels mo, pinadala niya yung tao na to give the sign. Pwedeng nando sa point na yon. Yan. Di ba? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Also, dito sa sitwasyon is, ang nakikita ko dito, so, kung titignan ko sa sarili mo, ito, enlightenment in some aspect of your life, pwedeng sa pera mo, sa physical, spiritual, emotional, doon, kailangan mo ng enlightenment, no? Sa iba sa inyo. Ayan, dito na naman siya. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Pwedeng ikaw ito, no? Kung focus ko siya sa'yo, sabi ko nga sa'yo, enlightenment. Huwag maging matigas ang ulo, kailangan mong na talagang magbago or baguhin yung mga bagay-bagay na hindi makakagood para sa iyo. Sa iba naman sa inyo is maaring may tao na kahit sabihan mo siya or pangaralan mo siya or mag-usap kayo is hindi siya ganon ka-willing na baguhin yung sarili niya kasi siya yun. Pwedeng nahandun sa point na yun or may tao na matigas talaga ang ulo at hindi siya makikinig or wala talaga siyang balak magbago. Sana hindi kayo yan, no? Ay, nako po, ito na nga. Take your enemies are working against you. May tao na ayaw ka, galit sa'yo, or nandun yung point na may tao na may ginagawan ka ng masama. Kung titignan ko si Angel sa kasibat, ibig sabihin, either ikaw is ano tawag dito? Nabubulungan or palipad hangin or kasi this an angel and this a dark, ibig sabihin, pwedeng ito is a black magic, ano? Kaya mag-ingat kayo sa mga tao na makakausap nyo. Huwag na kayo mag-post-post o kaya is be private na lang din, no? Sakit ako dito. Pero may tao dito, sa iba naman sa inyo is may tao talaga na hindi ka gusto. Palagi naman ganyan ganyan naman talaga energy mo, no? Yan, magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Hindi ka nila maintindihan or hindi mo rin sila maiintindihan. Pero you are guided, ibig sabihin. Pero, syempre, sa iba sa inyo, is guided ka ng angels mo kasi you have an angels, you have for protection, no? Sa iba sa inyo is kailangan nyo ng talaga na tumawag sa kanya. Syempre, isa rin yun. Kasi andito si Mole. Okay, well, the scale, keep your life in balance. When it comes to keep your lives in balance, is also the money and your physical. Ba iniinom o kinakain, ano, nahandun yung point na yon. Sabihin, may mga bagay na hindi pwede, kailangan iwasan at kailangan mag-enlightenment at kailangan baguhin. Diba? Balanse lahat. Kailangan is balanse. Pagdating sa mga makakausap, kailangan balanse. Okay? Kumbaga, wag ka na lang magkwento-kwento. Alam ko naman hindi ka makwento, pero iba sa inyo makwento, pero mas good be private. Sa nakita ko sa ito pa sa keep balance sa lahat ng aspeto ng buhay mo. We have the January, baka may kakilala ka na January, ang birthday niya, or also this a 1. 1 day, 1 minute, 1 hour, 1 day, 1 week, or 1 month, or 1 year sa iba, no? Ibig sabihin, is nahando yung point na magkakaroon sa iba sa inyo ng mga out of balance situation. Kasi handito si Bat. No? Kaya pag-isipan mo maigi in advance yung any situation into your life. Pwedeng ito is in your physical body or kung makakasakit ka, magiging lamigin ka, ubo, sipon, lagnat, masakit ang throat, or kung ano man sitwasyon na yan na pwede ka magka-ill or mga disease situation, mag-ingat kayo. No? Kung titingnan ko naman dito sa sitwasyon na ito is andun yung point na balanse rin pa rin naman, no? Kung kailangan mo talaga na when it comes to your physical, no? Baka nananaba ka na, diba? Kailangan mo talaga ng balansehin, ano? Basta pag-ingatan niyo yung sarili niyo dito, no? Yan, always think in advance in any situation into your life kasi basta palagi ka magtatrust sa intuition mo dito kasi this is your angel and your intuition will guide you, no? Dito sa sitwasyon na to. And a cloud, oh.
may mga temporary problem. O so, this a problem. Ibig sabihin, may gugulo o magiging may gumugulo sa isip mo or magulo yung isip mo or may mga problema talaga na pagdadaanan yung iba sa inyo. Kaya mag-ingat na lang kayo. Keep on balance palagi, no? Huwag maging dragon, okay? Huwag tatalak, pag-isipang maigi, no? Kung may tao na magiging cold sa'yo, okay lang yun. Maging cold sila forever kung gusto nila. Kung ikaw yung cold, well, it's up to you. Kung bakit, alam ko naman na may rason yun, diba? Andito rin yung point na magkakaroon mga scale kasi, tsaka ito, ibig sabihin is mga tao na magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan, hindi ka nila maintindihan. Mga ganun tulad ng sabi ko kanina, mga problema sa pera, sa iba sa inyo, sa health issue, sa iba sa inyo, kaya mag-ingat kayo palagi. Okay? May mga pagdadaanan kayo na problema. Ilabas natin ito si ano. Ingat ka kay bata. Your energy. Leo energy. 16. Sige lang. 16 to 30. Uy. Ano po yun? 16 to 30. April. Okay, your energy. Puro sword, tingnan mo, oh. Okay, when it comes sa yung energy, ang nakikita ko sa iyo dito, may mga time daw na parang hindi ka gaano makapag-iisip ng tama. Kaya pala dito si scale. Ibig sabihin, hindi mo, kasi parang either magiging pabigla-bigla ka sa sitwasyon, pwedeng nandun sa point. Kaya medyo balance sa scale, andun yung point na may mga bagay na hindi mo papag-iisipan. Kung tama ba to, mali ba ito, kailangan ba to, dapat ba to, parang nandun sa point. Saka sa pananalita mo din, no? Yun, may mga ganun sitwasyon. Ako nakikita what comes to your energy. What comes sa energy mo din is may mga imbalance situation talaga. Ako nakikita sa iyo. May mga hindi magiging maganda yung mga bunga na sitwasyon o kaya pwedeng makaka-receive ka ng information o may tao na makakausap mo or magkakaroon kayo ng connection or mga mababasa mo or marireceive mo or news man yan, pwedeng nandun sa point na yon. O kaya may mga decision making ka na hindi magiging maganda yung bunga, kaya medyo ingatan mo na lang, kaya andito rin si scale kasi andito si cloud na pwede maging problema talaga yon. Always trust to your intuition, ano, kasi andito si angels. Ang nakita ko sa ito, may mga ikakagulat, ikakashock o ikabibigla ka na sitwasyon sa buhay mo. Sa nakikita ko sa iyo dito, pwedeng sa mga magagaling to sa family mo, sa karelasyon mo, sa kaibigan mo, or any situation into your life, kung sa aspeto ng buhay mo na yan. When it comes din sa energy mo is hindi maganda, no? Sana hindi ka talaga magkasakit. Sana, siguro may mga pananakit lang ng mga kalamnan, buto, kasukasuan, mga ganyan. Paa, tuhod, may mga pananakit lang siguro sa iba sa inyo. Pero be smart, ano, mas anuhan mo na maging smart ka this time. Sa nakita ko sa'yo dito. Okay. Parating kay Leo. Puro sword ka. Universe, bakit po 5 of sword? Parating sa kanya, 5 of sword. Okay, thank you. Parating sa iyo, Leo. Okay, parating sa iyo.
Parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito is may tao na babae na actually dalawa yung babae. Puwedeng yung may dalawa kasi akong tao nakikita, dalawang babae, isang lalaki. Apat ba kayo, tatlo ba kayo magkakapatid? 'Yan or maybe kasi yun na nakikita ko. Yung isang babae, well, pareho naman yung babae na yun na very nurturing situation, pero yung iba dito is a feminine, iba dito ano siya, magaling siya when it comes to managing, when it comes to money, ganyan. Yung lalaki naman, a person na mabait din naman siya sa nakita ko, wise din and intelligent sa nakikita ko dito. Iba dito 5 kayo magkakapatid ano, 3, 4. Iba dito ano, 8, 8 kayo magkakapatid? 8 or 9 sa iba. Sa iba dito 3, 4, 5, mga gano'n, mga sinabi ko. Okay, ang maaaring yung sa tatlo, yung mga sinabi ko na yun is magkakaroon kayo ng mga communication, ano, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, pwedeng ito is a mother figure na magkakaroon kayo ng communication sa kanila. Yan. Dalawang lalaki man yan o dalawang babae o dalawang lalaki o isang babae, dalawang babae o isang lalaki, vice versa. Pwede ganun, pwede na doon sa point na magkakaroon kayo ng mga conflict or hindi pagkakaintindihan na situation. Sa iba sa inyo, may mga pag-uusapan kayo related to a territorial. Sa iba sa inyo. Maraming klase ang ibig sabihin ng territorial. Hindi lang yan sa mga lupa, bahay, ari-arian. Pwede rin yan sa mga kasamahan sa trabaho na hindi nagkakasundo, na akala mo sila na may-ari ng kumpanya dahil matagal na sila nagtatrabaho doon. Pwedeng nahandon sa point na yon or mga territory situation. Ano, may nahandon sa point na yon. And also, parating din sa iyo is ang dami mo talagang tao. Meron pa rin parang dalawa pala yung lalaki. Dalawang lalaki, isang bata. May mga time din daw, Leo, na pwedeng sikmurain ka or pwedeng may mga pananakit ng bandang gitna ng katawan o masakit yung tiyan or kung may menstruation ka, kung babae ka, pwedeng ganun. Mga LBM, kumukulo ang tiyan, kung ano man yan, ano, mag-ingat ka na lang din sa pwedeng nangyari na ito noon na maaring mag-uulit muli ngayon, ano, sa iba sa inyo. Kaya mag-ingat ka na lang din sa mga kinakain o iniinom mo sa iba sa inyo. Iba naman sa inyo is magkakaroon ka ng communication sa isang mas bata sa iyo. Pwedeng ito is in a distance, pwedeng nasa ibang lugar, na ibang bansa o nasa ibang province man siya, kung saan man siya. Pero may distance kasi ako nakikita. Magkakaroon ng communication na galing sa kanya. Ikaw ito or siya ito sa'yo. And then also is merong tao na magaling magsalita. Akong nakikita dito. Or pwede rin kasi ito is maliling lang ka, no? Pwedeng either magaling siyang magsalita because meron siyang strategy na hindi mo mapapansin na niloloko ka niya o nagsisinungaling siya. Sa iba naman dito, itong tao na to ay hindi. Ang itong sitwasyon na ito is may mga sitwasyon na pwede kang maloko or malinglang. Halimbawa, sa mga tulad kasi we have the scale sa mga bibilin mo kasi nahandito yung energy mo, di ba, sa mga bibilin mo o kaya mga pagkakagastusan mo, pwedeng nahando sa point na yon, ano, maliling lang ka na akala mo mura siya at yung pala hindi. Yon, ingat ka na lang din sa mga makakausap mo or mga nakikita ng iyong mga mata, mag-ingat ka na lang din, ano, sa iba sa inyo. Magkakaroon kayo ng pag-uusap sa isang babae, ano. Yan, may mga pag-uusapan kayo ng isang babae. Ako nakikita dito. Pwede ito is related to stability. Pwedeng sa trabaho, sa negosyo, or related siya sa pera. Yun ang nakikita. Iba sa inyo is may mga pinag-aaralan. Either may mga pinag-aaralan kayo, may sinisiyasat kayo, o may mga bagay na naghahanap ka ng mga katotohanan, ano bang dapat gawin, ganito ba, ganun, ito ba, dapat ba, ganyan. Pwedeng iba na doon sa point, may mga urong-sulong na sitwasyon sa iba sa inyo. No, yun ang nakikita ko sa iba. Also, yung iba dito, something retiring. No, pwede nga din yung retiro when it comes to a love life, retirement when it comes to a job, retiring when it comes to complicated situation, pwedeng nahanap. Parang may sitwasyon na you want to retire sa iba sa inyo.
Yung iba sa inyo may mga tensyon na hindi pa totally natatapos. Yun ang iba sa inyo ha. Mag-ingat kayo sa mga bullying ano kasi nahandito rin sito si Bat, di ba? Ibig sabihin may mga bullying situation din ako na nakikita sa inyo. But still, Leo, there's a new beginning happen into your life. Ano sa nakikita ko sa iyo dito? May mangyayari. Kasi babalik na yung iyong stress. Magkakaroon mga pagbabago or yung iba sa inyo is tatahak na kayo ng bagong journey into your life. Ibig sabihin, pag sinabi kong tatahak kayo ng bagong journey, ibig sabihin is merong magtatapos sa buhay mo or may tatapusin ka sa buhay mo. No? Or maybe meron kang ikakat sa buhay mo. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Leo. Dapat mong iwasan. Okay. Ang dami mo na, parang ang dami mong iniisip. Overthinking yan. Kasi puro ano ka oh. Ay, teka lang. May nakikita pala ako dito, Leo, na ano, dito sa dalawang baraha. May tao na mag-judge daw sa'yo. Or maybe you judging. Pwedeng na sa point. May tao na manglilinglang. May pandaraya. May mga chismis na hindi totoo. No? Pwede may mga gagawan ka ng chismis, ganyan. May tao na pinag-iisipan ka ng kabiguan or pinag-iisipan ka talaga ng masama kasi andito rin, diba? Nasabi ko na siya, ito. May manipulative or maybe you manipulative someone, pwede nga doon sa point na yon. Or yung iba sa inyo is may taong masungit at saka may bitter. Ako nakikita. Medyo may kakaroon ng mga magaspang na pananalita, ganyan. Umaangas, mga ganun sitwasyon. Mga ano, parang sila na yung matalino, sila yung marunong, sila yung nakakaalam, mga ganyan sitwasyon, ano. Well, wag ka lang magpa-bother. Dapat mong iwasan. Siyempre, dapat mong iwasan yung panghinaan ka ng loob, no? Kung ano man yung iba to behind your back, go lang. 'Di ba? Kaya nga sila nasa likuran mo, 'di ba? Kasi doon sila para lang sa likuran mo. O 'di ba? Ikaw yung nasa una. Ibig sabihin, you are the king. You are the queen. Ganun lang 'yon, no? Yan, kung ano man yung mga iba to sa iyo, mga salita, ganyan-ganyan, hayaan mo lang sila, no? Huwag kang mapanghihinaan ng loob, iwasan mo rin na siyempre yung mag-isolate, ano, kumbaga sinasabi kasi dito is you need to recover something into your life. Kailangan mo, you need to fool yourself sa mga bagay na kailangan i-recover, kailangan ayusin, isaayos, komponehin, mga ganyan sitwasyon, ano, mga sitwasyon na need to heal, yan, mga sitwasyon na kailangan mo rin kasi na when it comes siguro sa sarili mo, kailangan mo ibalik yung dating ikaw, yung dati mong sarili, na alam mo sa sarili mo na nagiging good ka doon or you're blessed doon sa situation na yun. Kung sa physical, syempre, kailangan mo na rin siguro, di ba, alam niyo na yun, kung medyo nananaba yung iba. And syempre, iwasan mo yung mga tao na disloyal, ganyan. Mga tao na mayabang, hambog, kung kala mo sino, is not to move on, no? Or not to finding peace din sa nakikita ko. So, wag ka masyado mag-isolate kasi parang hindi naman magiging isip ka ng isip, tapos wala naman nangyayari, di ba? Kailangan mag-action actually dito sa sitwasyon mo, no? Yun ang nakikita ko sa dito. Kailangan lang is keep moving para ma-reach mo yung goal mo talaga sa buhay mo. Kung ano mang goal yan. Baba, anak. Iwasan mo yung mga sitwasyon na pwedeng ika-negative outcome o yung mapipressure ka lang. Ganyan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man to. Love, Leo. 16 to 30.
Leo in love. Okay, when it comes sa mga single dyan. Sa mga single dyan is, pwedeng may nakakausap ka na, isa, dalawa, tao, sa mga single dyan, or handun yung point na nagkakaroon ng interest ito sa'yo, pwede na sa point na yun, no? Ay, ganun. Talaga po. Sa iba sa inyo is, itong bago na to, they want to try to work it out, this connection. Ano, yun ang nakikita ko dito. Pwedeng kasamahan mo to sa trabaho or kaibigan mo na talaga siya. Pwedeng nahandun sa point na yon. Para na devaluing you, ang nakikita ko sa nakikita ko dito sa card, willing to wait siya, no? Dito sa nakita ko, they willing to wait when it comes in this connection. Kumbaga, hindi ko naman nakikita na nagmamadali itong tao na to, pero hando yung point of working out when it comes in this connection. Yun. Kung kayo naman is nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng hiwalayan, nagkaroon ng secret o pagsisinungaling, nagkaroon ng mga bad decisions in this connection, pero hando yung point na maaring isa sa inyo is still nahatak pa rin ng nakaraan dito sa sitwasyon. Nagkakaroon ng pag-a-analyze ang isa sa inyo kung ano mga dapat na gawin or need to progress or ano, parang hindi siya sa nag-iintay siya ng tamang pagkakataon, panahon, oras, parang nahandyo siya sa point na yun, ano, yun na nakikita ko dito. And gusto kanya kausapin, may marami siyang gustong sabihin sa iyo na mahalagang bagay or maybe nahandyo yung point na maaring nagkaroon o magkakaroon kayo ng connection, pwedeng magme-mail siya sa iyo or ikaw yung magme-mail. Pero they want to talk to you sa nakita ko dito. Andun din yung point na pwedeng, kasi they willing to give you a support pagdating dito sa connection. Hindi ko alam in what way, kung meron ba kayong business transaction na connected ang pera or may mga pinag-usapan ba kayo related ang pera or valuable things. Parang nahandun sa point sa mga nagkahiwalay sa nakita ko to, or maybe nahandun yung point na meron siyang gustong sabihin related dun sa sitwasyon na sinabi ko. No, sa mga nagkahiwalay ganun, gusto ka naman niyang kausapin dito sa sitwasyon na ito. Yung iba dito, maybe you block this person o ayaw mo na talaga siyang kausapin o nahandun yung point na ini-ignore mo siya or siya ito sa iyo, no? Vice versa. Ang nakikita ko naman din, alam mo sa mga nagkahiwalay dyan, siguro hindi lahat sa nakikita ko dito, pero dito kasi sa sitwasyon, sa ibang nagkahiwalay, ano to, may third party to. As in, meron. May third party. Hindi lang naman din, actually, hindi lang ikaw or may third party. May iba pa siyang kausap. Mahilig siyang, hindi ko alam kung mahilig ba siya makapag-usap o yung trabaho niya talaga is to talking. No, pwedeng nandun sa point na yon. Baka dun siya nakakakuha ng, yung mga kinakausap niya, dun siya na-attract, maybe, no? Or nandun yung point na friend becomes a lovers, pwedeng nandun sa point na yon. And then also, sa mga may third party relationship, siguro naman alam niyo naman din na ang gagawin niyo kung may third party to. At may third party, yes, may third party ako nakita dito, no? Yun, maaring kung hindi nyo alam, dito kasi medyo tikom kasi yung isa dito, no? Medyo tikom, mga bagay na hindi sinasabi, ako nakikita ko dito, pero handun yung worrying situation when it comes to mga third party relationship. Sa isa sa inyo nagkakaroon ng pag-a-analyze, no, sa sitwasyon kung talagang may third party or hindi. Pero dito sa nakita kong energy, yes, there's a third party relationship. Ako nakikita dito, may mga maling sitwasyon or maling decision making na nagawa o naganap na sitwasyon, parang nagkaroon kasi ng overwhelming no? Hindi ko alam in what way yung overwhelming. Siguro kung may kausap siya na iba, na overwhelm siya doon and then na-attract siya doon, pwedeng nandun sa kaya nagkaroon ng third party relationship. Or pwede rin kasi involve yung mga trabaho o kaya is kasamahan sa trabaho o kaya mga friend or kaya is related to a money. Pwedeng nahandun, involve yun. Kaya medyo doon na nagkaroon ng mga overwhelming situation. Pwedeng nahandun sa point na yun, no? And siguro alam niyo naman din siguro gagawin niyo dito. Pero may pagsisinungaling ako nakikita.
Kung wala naman kayong third party relationship. Kung wala kayong third party relationship, ang nakikita ko kasi dito is ikaw or siya, may mga time daw na puwedeng magkaroon ng mga ikaka-stress, depression, anxiety, or worrying situation or may mga gano'ng sitwasyon kayo na pinagdadaanan. Hindi ko alam if this is a money or may mga bad decision situation na puwedeng maganap o mangyari, both of you or isa sa inyo puwedeng nandun sa point na yon. Puwedeng hindi may mga bagay na hindi nasasabi, hindi hindi sinasabi, puwedeng nandun sa point na 'yan. Kaya mas maganda mag-usap kayo 'no, sa nakikita ko dito, iyon. May mga dapat kayong pag-usapan, talagang magkarelasyon. Mag-asawa man kayo or bago man kayo, kailangan niyong mag-usap. Kasi there's something wrong pagdating sa connection. Gano'n or talagang kailangan mo talagang pag-isipan ninyong dalawa para hindi magkaroon ng mga maling decision making, ganyan. Isa dito, they feeling trap, hindi ko alam in what way but there's a feeling trap situation akong nakikita dito. Pero you give your all support ano, there's a love and support and value situation pagdating sa connection ito. Baka lang may mga pagdaanan lang kayo 'no, pag-ingat na lang din kayo. Baka may mga distraction happen when it comes in this connection kasi. Yun ang pagkaano, kasi andito si Cloud, si Scale, tsaka si Angels, no? Tsaka si Bat. Tapos andito si Mole. Kaya medyo calm, balance, and pag-isipang maigi, no? Ang mga sitwasyon. Your money. Sa mga single dyan, parang ignoring kayo sa ano, no? Sa mga dumadating sa inyo. Or may ini-ignore ka na. Money ni Leo. Okay, when it comes sa iyong money. When it comes sa iyong money, Leo, medyo mag-ingat ka na lang din pagdating sa pera mo. Pwedeng mauulit muli yung nangyari noon sa pera mo. Halimbawa, dati hindi naging maganda yung pera mo, pwedeng maulit yun or may mga mali kang pag-iisip, maling desisyon, maling aksyon na pwedeng maganap muli ngayon and then maging mahirap para sa iyo, 'di ba? Kaya medyo ingatan mo na lang talaga yung situation mo kasi mai-imbalance ka raw sa nakikita ko dito. Magkakaroon din ng mga pag-uusap o hindi pagkakaunawaan related to a money. Hindi ko alam kung sino sa buhay mo, puwedeng nandun yung point of rejection situation, mga kalungkutan, dissatisfaction, ganyan. Magkakaroon ng mga pagdating sa pera kasi either magkakaroon ng mga puot, galit, hindi pagkakaisa, hindi pagkakasundo. It's more on conflict. Puwedeng may tao na magiging very possessive pagdating sa pera, ako nakikita, or mga demanding, makasarili, sakim, mapang-angkin, mapang-ari, mga ganyan situation ano. Kaya pagdating sa pera talagang pag-isipan mo talagang maigi 'no, ganyan. Ako nakikita sa iyo. Puwede rin na do'n sa point na pagdating sa pera mo is maaring na may mga papers and documents na maaring kailangan mong asikasuhin pagdating baka connected din yung pera. Halimbawa, may mga pagkakautang, may mga dapat bayaran when it comes sa mga insurance, sa mga kung ano mga papers and documents na yun yung nakikita ko sa'yo dito. Kaya medyo mas maging matalino pagdating sa pera. Kung may mga dapat bayaran, bayaran na 'no, kung meron man sa iba sa inyo, akong nakikita sa inyo. Pag-isipan mo kung may mga nare-receive ka na related sa mga link, ganyan. Mag-ingat kayo ha sa mga link, sa mga makakausap mo by the internet, sa mga ano lang, basta mag-ingat kayo kasi puwedeng iyon yung ika-rejection niyo or puwedeng iyon yung ikasama ng loob niyo
na connected ang pera, baka maloko lang kayo, 'no? Ingat ka. Sa sarili mo siguro it's more in balance kasi hindi mo maiisip na tama o mali yung ginawa mo, 'di ba? Late na bago ka pa magsisi, basta pag-isipan yung maigi. Maging matalino ha. Arigato namaste, God bless.